Hi guys! Kamusta po kayo lahat? Ako nga po pala si Stella Micaela Taro. So ngayon titingnan natin kung kaninong collective love reading ang makukuha natin. Kung para kanino ba tong reading na to. Guys, paalala lang ha. Hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. Okay, para kanino po tong reading na to? Para kanino po tong reading na to? Okay, so itong reading na to ay para sa mga Pisces. So may mga Pisces dyan. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Tingnan pa natin para kanino po itong reading na to. Okay, so mga Libra. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Para sa mga Libra. Kung humihingi kayo ng sign nito na para sa inyo itong reading na to. Capricorn, ayan. Para sa mga water sign, air sign, and earth sign. So, ayan. Para sa kanila yung reading na to. Or sa mga, so kung meron kayo sa natal chart. Paalala lang ulit, hindi lahat makaka-resonate. So, take what resonate at leave what doesn't. Tingnan natin, anong overall energy ng collective. Overall energy ng mga nanonood. Fake smile, saying hi but hating inside. Two-faced energy, watch who's smiling at you. So sinasabi dito, meron dito parang napapagod na, pero nagpe-pretend na lang na okay sila or yung masaya sila, pero deep inside hindi sila okay. And sa nakita ko, meron dito mga taong hindi nagpapakatotoo sa inyo. So mag-ingat lang kayo kasi baka in front of you they are okay or happy for you pero hindi. Yung mga achievements nyo, baka binabackstab kayo. Or ikaw din to, parang wala kang choice, kailangan mong maging kaibiganan sila, maging friendly. Kasi siguro sa trabaho din, ganyan, or sa mga kamag-anak, yung mga in-laws, yung mga ganun, diba? Okay guys, tingnan natin. Overall, love reading ng collective. Sino kaya to? Love reading ng collective. May tao ditong mahal na mahal ka. Okay, so meron dito, siguro may mga single mom, single dad, or may nakakadil kayo na mas bata sa inyo, mga anak nyo. And sa nakita ko dito na, siguro may parang binubuo kayong business ng person mo, okay yung kaperahan ninyo, and tuloy-tuloy yung pasok sa inyo ng pera ng person mo. And person nakita ko ang daming gastusin, medyo pagod na din kayo sa trabaho ng person mo, ganyan. O iba dito may nagkakasakit, alam mo yung biglang may papasok na malaking pera pero may pagkakagastusan kayo ng person mo. And sa nakita ko, merong taong ina-admire ka. And bago lang tong taong to nakilala, bago mo lang siya nakilala, natutuwa siya sa'yo. Ayan no. And may nakikita din akong temptation. And meron din ako nakikita na bagong opportunity na paparating sa'yo, bagong business, ganon. And sa nakita ko, meron ditong tao na nasasaktan. Kasi parang bagong tao to pero siguro may karelasyon ka na or basta nasasaktan tong taong to. Ayan. And sa nakita ko, baka nga may single mom ka or dad. And natatempt talaga sa yung taong to, nagagandahan, nababaitan, siguro bata ka pa, alam mo yung baby face, ganun. Ayan, natatempt siya sa'yo. Itong taong to, hindi lang to pala salita tahimik lang to. Pero nag-explore pa to. And medyo bata-bata pa siya. Ayan, so baka ex mo na to. Meron dito na ex mo na nanghihinayang sa'yo. And sa nakita niya na ang line na narating mo, very successful ka na sa life, ganyan. And ingatan lang din yung kaperahan, iwas gastos. And meron dito na matumal yung
pag-iisip sa inyo ng, pag-uusap niyo sa inyo ng, ano ba 'to? Matumal yung pag-uusap niyo ng person mo, hindi masyado, gano'n. Basta hindi kayo masyadong nag-usap. And pero nakikita ko dito may may engagement, may regalong ibibigay sa inyo person mo, or may perang blessing yung paparating sa inyo ng person mo. Ayan, no, may support na paparating, and meron ditong kaibigan mo na nagkakagusto sa'yo, na tatempt din sa'yo. Ayan, so may nakita akong celebration na paparating. Siguro, magtutulungan kayo ng person mo when it comes to work, ganyan. And basta may celebration, ano ba, may anniversary or birthday, basta may celebration akong nakikita na magiging masaya ka. Siguro, celebrate kayo, magiging successful kayo sa work, sa negosyo, and malaking pera gagastusin nyo kasi may birthday na paparating or anniversary. Ganon yung nasa sense ko. Ayan na yung person mo, mahal na mahal ka. Itong person mo, mahal na mahal ka, pero aware siya na marami nagkakagusto sa'yo kasi maganda ka pogi ka, ganon. So, tingnan pa natin. Ano ang papakita sa love life na? Anong energy ng love life? Love bombing. So, meron dito na gusto mag-offer sa inyo ng pagmamahal, bagong tao nga to. And baka itong person mo, parang like kang binibila ng regalo or sinusuyo-suyo ka. Siguro, nag-away kayo, ganyan. And sa nakita ko, inuulan ka niya ng pagmamahal, regalo, ganyan. Ayan, so may mga ayusin kayong papeles, kontrata ng person mo. Ayan, tingnan pa natin. Wait. Ganito yung cards. Energy ng love life. Ay! Polish. Forge stronger bonds through mutual polishing. So, sinasabi dito na kung gusto nyong maging maayos yung connection nyo or relasyon ninyo, magtagal kayo, maging masaya kayo, baguhin nyo yung mga hindi magagandang traits or mga mistake, kalimutan nyo na, pag-usapan nyo. Alam mo yung magbago na kayo for the better. Kayo ng person mo or kailangan nyo mag-date, ganyan. And baka puro kayo trabaho, kailangan nyo magkita, mag-unwind kayo, ganyan. Kasi yun yung nakikita ko kulang kayo sa ganon. Tingnan natin. Ano na-feel sa'yo ng person mo? Ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo? Okay, so ito, masaya to sa yung taong to And very harmonious yung pagsasama nyo. Nag-i-imagine kayo paano kung may anak na kayo, may pamilya kayo, or kayo tong pamilya nyo, and may bonding ako nakikita. Siguro magbe-beach kayo, basta may outing ako nakikita. And meron ditong LGBTQ din, and sa nakita ko, mahal na mahal ka na tong person mo. As in, na-fulfill mo yung buhay niya, nakukompleto mo yung buhay niya, ganun. And sa nakita ko, gusto niya ng new beginning sa inyo. May transformation na ako nakikita. Gusto niya marami siyang pangarap para sa inyo.
at sa pamilya nyo in the future. Ayan no, gusto talaga niya ng long-term commitment, gusto niya, pero syempre sa relasyon hindi naman palaging masaya, 'di ba? So gusto niya maging stable kayo, maging successful kayo sa buhay, and nakikita ka niya asam mo na maayos na katuwang, and nakikita ko dito baka meron din ako nakikitang pregnancy, baka may buntis dito nang hindi pa nalalaman, parang surprise. And sa nakikita ko na ayan, nababaitan sa'yo to. Siguro, water sign ka. Mahal na mahal ka nito eh. Tsaka, hindi ka nito papakawalan. Hindi ka niya papakawalan. Kahit na lumayo ka, kasi mahal na mahal ka nito eh. Nakikita ka niya sa mo na pure yung heart mo, yung intention mo, ganyan. And, ayun lang. Baka kasi meron pa siya ibang tinitingnan dito na dinededma siya. So, mag-iingat ka lang din. And, alam mo yung mga tukso naman sa paligid. Pero, alam mo yung nag-aalangan naman siya doon. So, nakikita ka din niya asam mo na masipag and marunong sa buhay. Siguro, maganda din ang trabaho mo. Ayan. So, nakikita ko dito, nagdadalawang isip lang siya kasi siguro involved tong person mo or ikaw or siya. Basta, dalawang tao kayong tinitignan niya. So, ayan. So, may communication na paparating. May pag-uusap sa inyong dalawa at pag-travel. Siguro magkikita kayo, mag-uusap kayo na maayos. Ano ba talaga dapat nyong gawin? And sa nakikita ko, kahit na dalawa kayo, ikaw yung gusto niya, ikaw yung mas mahal niya. Pero naguguluhan pa siya eh. Ayan no. And baka fire sign to. And sa nakikita ko, gagawa to ng move right away. And ano to, very passionate and matapang. Talagang gagawin niya lahat. Ayan o, may celebration na paparating. May celebration talaga. Baka may mag-birthday, may family reunion, kasama yung mga kamag-anak. And sa nakikita ko na gusto ka niya itong makasama sa isang bahay. Baka gusto niya maglipat kayo. And sa nakikita ko, passionate yung nararamdaman niya sa'yo. Ayan, so, parang may gusto siyang matapos from the past para i-pursue ka niya. Ang unfair naman, parang rebound ka. Huwag kang papayag. Ayan. So, marami lang siyang kailangan pagdesisyonan and responsibility. And sa nakita ko, naguguluhan pa tong taong to. Doon naguguluhan siya, ikaw yung gusto niya at mahal niya. So, naghihil pa to. Siguro nasaktan siya from the past. And naguguluhan din siya and gusto niya muna magpahinga. Gusto niya yung mag-isa lang siya. Alam mo yun, ayaw niya ng kausap. Siguro nasaktan to ng todo-todo. Ayan no. May pregnancy. So, may third party involved dito. So, mag-iingat kasi baka may pagtatalo, may pagselosan, ganyan. So, ayan. Hinay-hinay lang. Wag ibibigay ang lahat. Okay? So, tingnan natin. Ano naman ang nafe-feel mo sa person mo? Ikaw, masaya ka dito sa person mo. Para ka nagiging bata. Para ka masaya ka. Parang, bumabalik ka sa pagkadalaga, ganun, or dalaga ka. And nakita mo naman siya asama mo na mahal ka. Pero yun nga, parang LDR kayo nito. Nasa malayo siya. Baka talaga hindi nakikita. And sa nakikita ko, itong taong to, minamanifest ka. Ayan. Pero ikaw, nagdadalawang isip ka sa taong to. Bakit ka nagdadalawang isip? Baka sa LDR? Kahit ano. Okay, so sa nakikita ko, ito, parehas nyo pinagdadasal yung isa't isa, minamanifest yung isa't isa, iniisip yung isa't isa, and parehas naman kinababaitan sa isa't isa. Siguro nga, nagdadalawang isip ka kasi may ibang involved dito, pamilya or other person. Doon mabait siya. Pwede naman ganoon, di ba? Mabait pero nagkakaroon ng feeling sa iba, which is hindi dapat tinotolerate. And ikaw, gusto mo talaga to i-work out kahit na busy ka sa trabaho, binibigyan mo siya ng time, lahat binibigay mo sa kanya, and kahit marami kang responsibility, sa nakikita ko, ibibigay mo din sa kanya lahat. And meron ditong relocation ako nakikita, baka may pag-travel, makikita nga kayo, or
nag-move on ka na from the past at seryoso ka na dito. And sa nakita ko na siguro meron dito na kakalimutan na. Ayan, so dito willing ka mag-invest. Gusto mo mag-invest kasi nakita mo na may patutunguhan or iniisip ko mo kung may patutunguhan. Ayan, may pag-travel at communication. And sa nakita ko, pag-uusapan nyo ng maayos, ano ba talaga ang gagawin nyo sa relasyon nyo, sa connection nyo. And ikaw, kahit na ganun, busy ka sa trabaho, dinededma ka, and you are secured sa sarili mo. Yun lang, ingat lang kasi parang dalawang tayo nakikita ko dito. Ayan, so nakikita ko dito, kailangan may iwan. Parang sinasabi mo, kailangan may iwan siya from the past bago kanya i-pursue. Pero sa nakita ko, masaya ka dito eh. Gusto nyo nga mag-travel together. And it's just sometimes parang nawawalan ka ng gana, na-fall out of love ka. Kasi siguro dahil pagod ka sa trabaho, puro ka trabaho. Ganun yung nasa sense ko. Kahit anong ibigay niya sa'yo, parang nakukulangan ka, nangihinayang ka. And hindi ka satisfied. Pero, ayan. So, meron nga siguro dito na LDR at nanghihinayang kasi mabait sana. Pero ayaw mo. Yun nga, naboboard ka, ganun. Magiging okay yung kaperahan mo. Ayan, may paparating. Kung hindi man naging okay yung kaperahan mo for the past few days, weeks, magiging okay yan. At may celebration ako nakikita. Okay, that's good. So, tingnan natin ano ang blockages ng connection niya. Ano ang blockages ng connection niya? Messy doesn't mean powerless. So, sinasabi dito, chaos is your superpower, use it wisely. So, sinasabi dito na siguro, ang blockages ng inyong connection is yung acceptance. Wala kayo acceptance. And, medyo dito meron dominante or aggressive isa sa inyo. And, siguro ginagawa nyo yun, ano ba to? Pang front or defense mechanism para hindi kayo iwan or what. So, sinasabi dito na wag ka basta gagawa ng ano ba to? Kayo ng reason para mag-away. May mga kailangan kayong tanggapin sa relationship nyo kaysa mag-away. And kailangan maging compassionate kayo, maging kalmado, mag-usap ng maayos. Ganun. Ganun naman talaga dapat, di ba? So, tingnan natin. Ang outcome ng connection na to. Page of Wands. So, meron ditong pag-uusap and may i-offer tong taong to and hindi mo akalain yung i-offer niya. Matutuwa ka eh. Ano ba ito? Liligawan ka. May communication na paparating. Ayan. Tingnan natin. Outcome ng relasyon na to. Ace of Swords. So, ikaw mag-iisip-isip ka. May nakita ko dito pregnancy. So, mag-ingat kayo. Pag-iisipan mo ang offer niya eh. Paano mayaalok siya sa'yo? Pero pag-iisipan mo. Pag-iisipan mo ang offer niya. Okay, the Empress. So, sinasabi ko na ingat, baka may pregnancy dito. And, nagagandahan sa'yo itong taong to eh. And, gusto niya ng ikaw yung mapangasawa niya, makasama niya habang buhay. Gusto kanyang ibahay, ganun. And, sa nakita ko na na-fulfill, may fulfillment dito sa connection. Kahit na gano'n. Nagagandahan sa'yo to. Gandang-ganda to. At nakikita kanya asama na magiging nanay ng mga anak niya or nanay, ikaw yung nanay ng anak niya, gano'n. Pero ikaw medyo may pagka-dominante, maldita, ganyan.
Ayan, so sa nakikita ko dito na magiging masaya naman kayo, may positive outcome. Yun nga, baka magkaroon dito ng bata, may batang involved. So pag-uusapan nyo yan. May happiness, may joy. Yan, 3 of Wands. So may pag-travel. So gagawa to na action siguro. Siya yung pupunta or ikaw. So may pagpaplano ng travel dito. So ayan, King of Pentacles. Medyo mabagal lang kasi gusto niya kasi stable siya, yung finances niya okay. Gagawa to ng action pero mabagal tong taong to. So tingnan. Yan, 6 of Pentacles. So sa nakikita ko magkakaroon naman kayo ng bigayan, mag-uusap kayo. Magiging generous tong tao to sa'yo. At ikaw din. Ayan, the Moon. So, ingat lang kasi baka hindi to nagsasabi ng totoo sa'yo. May mga tinatago. At mararamdaman mo naman yun. So, tingnan mo na lang. Okay, 3 of Swords. So, ayun nga lang. Ang ano lang dito is baka ma-involve ka sa third party or may third party involved. So, mag-iingat ka pa din. Okay? Ayan, 5 of Cups. So, baka manghinayang ka or yung taong ito. Kasi nga, ayun. May third party. Pero sa nakikita ko may kailangan matapos na cycle dito para mag-move forward kayong lahat. At siguro may karmic relationship dito. So ayan ang titignan nyo. Okay? So tingnan natin ano pa ang love advice ng universe. Ano ang love message ng universe? Ayan, have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. So, siguro, kung mahal nyo talaga isa't isa, have faith lang. Or, kung hindi man kayo mag-end up, the universe has planned for you. Okay? So, it's either mag-work or hindi. Kung mag-work, edi good blessing. Kung hindi mag-work, edi lesson learned. So, just have faith. And you know what to do. You know what is right or wrong. Alam nyo na yun. Okay? Message sa inyo ng person mo. Ano message sa inyo ng person mo? Ano message sa inyo ng person mo? You're the first thing I think about when I open my eyes. So, ayan, iniisip-isip ka nito. Nag-overthink to. Kahit na hindi kayo magkasama ngayon, ikaw yung iniisip niya pagising niya. I lost sight of what was important in our connection. So, ayan. Nagbulag-bulaga ng iyong person. Hindi niya na-realize kung anong importante sa connection nyo. Feeling ko nagsisisi tong taong to. Watching you move on is killing me, but what I want is the best for you. So, siguro ikaw, ayaw mo na umasa. Nagmo-move on ka na sa connection na to, pero nasasaktan siya actually. Pero ayan, gusto pa rin niya what is best for you. Mahal ka nito. Ayan lang. So tingnan natin naman sa general reading or career. Papakit na general reading or career ng collective. Guys, kung gusto niyo pala magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos ni upload ko, okay? Okay. Support, friends. Okay. So, nakikita ko dito, may partnership. Nakukuha mo naman yung support dyan sa trabaho mo. And nakikita ko may pipirma ka ng panibagong kontrata, may mga inaayos kang documents, or may karelasyon ka dyan sa trabaho nyo. And meron dito na isang lalaki dyan sa trabaho mo
na isip ng isip sa'yo, nag-aayos ng papeles, nag-overthink, or itong karelasyon mo, iniisip na may kakonek ka dyan sa iyong trabaho, kaibigan mo, ganyan. And baka nag-away kayo nito, may pagtatalo sa inyo dyan sa trabaho. Kasi so nag-aaway kayo ng person mo kasi baka nga meron din nagkakagusto dyan sa trabaho, about sa documents, ganyan. And ikaw, stress na stress, nag-overthink. Ayan, so meron dito mga broken family, or pati nawala ng kaibigan sa work. Parang pagod na, ganyan. Pagod na. Ayan o. So, meron nga talagang involved dito. Siguro, may nagkakagusto dyan sa inyo sa trabaho at nag-aaway kayo ng person mo. Pero sa nakikita mo to as someone as new beginning. Ayan. So, baka may makaaway ka dyan sa trabaho at ikaw ay nag-aalangan na dyan. Ayan. Baka yung ka-involve, ka-connect mo, may karelasyon, pero alanganin na, ganyan. And yung pamilya mo hindi okay, yung anak mo. Ayan. Yan nakikita ko sa general. So, ayan. Yun lang naman nakikita. Tingnan natin. Advice. Advice ni Universe. Ignite the flame of courage, lighting the path bravery amidst shadows of fear. So, sinasabi dito, huwag ka panghinaan ng loob. And, siguro kailangan mo mag-shadow work, and yan. And, kailangan mo maging matapang sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kasi, wala ka naman makakampihan kundi sarili mo eh. Ayan. So, kahit ano ang path na tahakin mo, kailangan mo maging matapang and panindigan yung mga desisyon mo. At, alam mo na, yung mga nangyayari sa'yo. Ano natin? Ano pa parating sa'yo? Small wins matter. So, ayan, kung nanliliit ka sa sarili mo or sa tingin mo, hindi ka, alam mo yung paunti-unti sa success mo, kailangan i-celebrate mo pa rin yan. Kasi kahit na maliit na bagay yan, it matters. Kasi dyan yung tawag dito, yung progress, nangyayari na. Alam mo yun, one step at a time. Kasi hindi ka nang pabayaan ng universe as long as you're doing your best. And God and universe can see you. Kung ginugulangan ka man sa work or kahit sa anong bagay, huwag ka mag-alala kasi andyan si universe at si Lord. Divine justice. So, ayan. Maniwala kayo sa divine justice, guys. Basta maging mabait lang kayo. Tingnan natin ang lucky number at angel advice. Spirit shift. So, may shift na paparating. Take a look at your life and see which areas need to be shifted to bring you more joy. Take the time to reassess your priorities and create a plan for yourself. So, 565. Yan ang lucky number. 565. And sa nakita ko, siguro, okay, mas stress kasi may shift na nangyayari sa buhay nyo. Kung napapagod na kayo, parang napighinaan kayo ng loob. And sa nakita ko, tingnan mo kung ano yung kailangan mabago sa buhay mo para mas maging masaya ka. And isipin mo ano yung mga priorities mo at gumawa ka ng plan para sa sarili mo, wag para sa ibang tao. Unahin mo yung sarili mo, wag ibang tao, kasi it's time to think about yourself, love yourself. Kasi sa nakita ko, sobrang pure nung soul mo nung heart mo. And maraming pang blessing na paparating sa'yo. Ayan i-let go mo na yung mga kailangan mo let go, i-surrender mo na. And just go with the flow. Kung ano man yung the best for you, everything will fall into place. Okay? So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. At sa mga gusto magpa-private reading, message na lang ako sa Facebook
or Instagram. Nasa description box below, okay? So, ayun lang po. Maraming salamat. Tomorrow ulit.